Ika-7 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang silid-aklatan na nakatayo ng marangal at tahimik sa gitna ng dapit hapon, na para bang isa itong sinaunang lugar na matagal nang nagbabantay ng hindi mabilang na lihim at kaalaman. Sa loob ng Chonil Library, makikita ang mga nagkalat na aklat sa sahig na tila ba minadaling halongkatin ng kung sino man na naghahanap ng isang mahalagang lihim, habang ang katahimikan ng lugar ay nababalot ng malamlam na liwanag at amoy ng lumang papel. Sa isang sulok naman ay makikita ang isang maliit na daga na marahang gumagala sa pagitan ng mga aklat, ngunit ilang sandali pa ay bigla itong nagulat at napatingin sa kanyang harapan, na para bang may naramdaman itong kakaibang presensya o mabigat na enerhiyang unti-unting lumalapit mula sa kailaliman ng silid-aklatan. Napansin pala ng daga ang ating bida, na sa mga sandaling iyon ay mariing humakbang pasulong habang hawak ng mahigpit ang kanyang espada, at sa isang malakas at mabilis na pag-atake ay buong lakas niyang itinusok ito sa unahan. Dahilan upang umugang ang buong silid-aklatan at mabasag ang bahagi ng pader sa lakas ng tama. Masaya siyang napatawa habang nakatingin sa wasak na pader at sa espadang mahigpit pa ring hawak ng kanyang kamay, saka hindi makapaniwalang napasabi, "Haha! White fluorescent martial arts, ganito katinding lakas sa isang galaw pa lang," habang bakas sa kanyang mukha ang pananabik at pagkamangha. Sapagkat kahit isang teknik pa lamang ang kanyang nasusubukan ay malinaw na agad ang diferensya ng kapangyarihang dala nito kumpara sa anumang nalaman niya noon. Dahilan upang mas lalo pang magliyab ang kanyang kagustuhang paghusayin ng sining na ito. At makikita ang ating bida na tahimik na nakatayo lamang sa gitna ng silid-aklatan, habang hawak ang kanyang espada na nakataas at bahagyang kumikislap sa malamlam na liwanag ng paligid, at kahit hindi siya kumikibo ay malinaw sa kanyang tindig ang bagong determinasyon at kumpiyansang unti-unting nabubuo. Sa kanyang kalooban, isang buwan ang lumipas, at sa loob ng panahong iyon ay hindi huminto ang ating bida sa kanyang pagsasanay sa loob ng Chonil Library, kung saan araw at gabi niyang paulit-ulit na pinag-aaralan ng bawat galaw ng white fluorescent martial arts habang ang katahimikan ng aklatan ay naging saksi sa kanyang walang tigil na pagpupursige. Tahimik siyang nakatayo sa gitna ng silid-aklatan, habang dahan-dahan niyang itinataas ang isang kamay upang damhin ang pagbabago sa kanyang katawan. Samantalang ang isa naman ay hindi pa rin ganap na magaling at nananatiling may bakas ng sakit sa bawat paggalaw. Gayunpaman, hindi iyon naging dahilan upang huminto siya, sapagkat matapos ang ilang sandaling katahimikan ay muli niyang inayos ang kanyang tindig at naghanda para sa panibagong pagsasanay. Unti-unting tumilim ang kanyang tingin sa unahan, na para bang wala na siyang ibang nakikita kundi ang landas na kailangan niyang tahakin, at sa sumunod na sandali ay mabilis siyang kumilos sa loob ng silid-aklatan. Sunod-sunod na isinagawa ang iba't ibang galaw ng white fluorescent martial arts habang ang kanyang kamay ay humahati sa hangin ng may bilis at kontrol. At habang patuloy siyang kumikilos sa loob ng silid-aklatan, makikita ang sunod-sunod niyang suntok na mabilis na humahati sa hangin, at sa bawat pagbugso ng kanyang kamao ay lumilitaw ang malinaw na impact sa kanyang unahan, na para bang mismong hangin ay napipilitang umurong sa lakas ng kanyang puwersa. Patuloy siyang gumawa ng mga suntok sa hangin nang walang tigil, na para bang wala ng pagod o pag-aalinlangan sa bawat paggalaw ng kanyang katawan, habang ang sunod-sunod na pagbugso ng kanyang kamao ay lumilikha ng malalakas na alon ng hangin na unti-unting umaalingaw sa loob ng silid-aklatan. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo at braso, ngunit hindi man lamang siya humihinto, sapagkat sa bawat suntok ay tila mas lalo niyang pinatitibay ang kanyang katawan, pinapatalas ang kanyang mga galaw. At pinapalalim ang kanyang pag-unawa sa white fluorescent martial arts, na para bang bawat sandali ng pagsasanay ay isang hakbang palapit sa lakas na matagal na niyang hinahangad makamit. Habang walang tigil ang kanyang pagsasanay at patuloy na tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo pababa sa kanyang katawan, napaisip ang ating bida habang sinusundan ng kanyang mga galaw ang ritmo ng kanyang paghinga, na ang pagpapakadalubhasa sa kasanayan sa espada ay unti-unting nagpadali sa kanyang pag-aaral ng pakikipaglaban at maging sa footwork. Habang nagpapatuloy siya sa pagsasanay at patuloy na umiikot ang sistema sa kanyang paningin, napabuntong hininga ang ating bida at sa kanyang isipan ay tahimik na sinabi, "Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maintindihan kung paano gagamitin ang Great Sheep Sword." Saglit siyang napatingin sa lumulutang na system interface at muling inalala ang mga nakasulat sa notice display. Dagdag pa niya sa sarili, binasa ko ang nakasulat sa notice. Naiintindihan ko naman kung ano ang pinapagawa nito sa kaliwang kamay ko. Pero hindi ko maunawaan ang mga direksyon ng mga galaw.
Nakatingin pa rin siya sa system habang unti-unting bumabagal ang kanyang paghinga, at sa gitna ng katahimikan ng silid-aklatan ay marahang napalagay sa kanyang labi ang daliri, tila nag-iisip ng mabuti bago magsalita sa sarili, napakaganda sana kung magagamit ko ang Great Ship Sword. Napangiti siya habang unti-unting bumababa ang tensyon sa kanyang mukha, at sa gitna ng katahimikan ng silid-aklatan ay marahang sinabi, ngunit, sa pamamagitan ng isang hindi inaasahan at kakaibang tadhana, nakakuha ako ng isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon noon. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang sumagi sa kanyang alaala ang isang malalim at mabigat na dahilan kung bakit siya patuloy na nagsasanay at nagpapalakas, dahilan upang bahagyang kumunat ang kanyang noo at unti-unting magbago ang lamig ng kanyang ekspresyon. Tahimik siyang napabulong, maaaring mapatay ko na siya ngayon. Habang nakatalikod siya, makikita ang bahagyang pagngisi sa kanyang labi na tila ba may mabigat na iniisip na pilit niyang kinokontrol, habang ang katahimikan ng silid-aklatan ay lalong nagpapalinaw sa bigat ng kanyang mga iniisip. Ngunit ilang sandali pa, unti-unting naglaho ang ngisi at napalitan ito ng matinding katahimikan, na para bang pinigil niya ang anumang emosyon na kanina'y gustong kumawala. Makikita ang pavilion ng silid-aklatan habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa abot tanaw. Na napasabi pa ang ating bida na magliligpit muna ako ngayon, para sigurado. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa mga nagkalat na aklat sa sahig, at bahagyang napakamot sa ulo bago napasabi, ha? Napaka-boring naman ito. Makikita ang isang lalaki na papasok sa silid-aklatan, ang kanyang presensya ay tahimik. Habang ang ating bida ay abala pa ring nakaupo ng tuwid at pinagmamasdan ang aklat sa kanyang mga kamay. Mahinang napabulong ang ating bida sa sarili habang maingat na nakatingin sa hawak niyang aklat. Na siguro babasahin ko muna itong aklat ng mga pangunahing kasanayan habang itinatabi ko naman ito. Maaaring makatulong ito sa akin para sa aklat ng 3 Primary Excel Lenses. Dahan-dahan ang paglalakad ng lalaking bagong pasok sa silid-aklatan, ang bawat hakbang ay tila may bigat na sumasabay sa katahimikan ng lugar, at ilang sandali pa ay marahan itong nagsalita, "Oh, may tao rito." Sa sandaling marinig iyon ng ating bida, agad siyang pinagpawisan, habang unti-unting tumigas ang kanyang katawan at mabagal na lumingon sa direksyon ng lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tuluyang makita ang bagong dating, at kahit pilit niyang pinapanatili ang kalmadong anyo ay ramdam sa kanyang mukha ang biglang pag-iingat at tensyon. Sa sandaling marinig iyon ng ating bida, agad siyang pinagpawisan, habang unti-unting tumigas ang kanyang katawan at mabagal na lumingon sa direksyon ng lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tuluyang makita ang bagong dating. At kahit pilit niyang pinapanatili ang kalmadong anyo ay ramdam sa kanyang mukha ang biglang pag-iingat at tensyon. Na napasabi pa siya sa kanyang sarili na hindi ito maaari. Habang nakatingin sa kanya ang bagong dating, bahagyang kumunat ang noo nito at nagsalita ng diretso, "Anong problema? Mayroon ba kung ano sa mukha ko?" At sa gitna ng tensyon, biglang sumagi sa isip ng ating bida ang sinabi ng matanda na sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo, pero huwag kang magpapakitang gilas. Kung gusto mo pang mabuhay ng matagal, kaya mag-ingat ka. Nanlaki ang mata ng ating bida habang tinititigan ang bagong dating, at sa kanyang isip ay mabilis na sumagi ang naunang babala, dahilan upang mapabulong siya, tama si Du Hong. At pagkakakita sa lalaking bagong dating at ang nasa taas ng ulo nitong numero ay napasabi pa siya na isang halimaw ang lumitaw sa harapan ko. Mabilis na tumayo ang ating bida at agad na inayos ang sarili, saka magalang na sumagot, "Wala po, Ginoo. Wala po kayong dumi sa mukha." Bahagyang natawa ang bagong dating sa kanyang reaksyon. Sabay winagay-way ang kamay na parabang pinapawi ang sobrang pormalidad sa pagitan nila. At sinabi na hindi mo kailangang maging ganyan kagalang. Pagkaraan ay tumitig ito sa kanya ng mas maayos, at saka nagsalita ng may kalmadong tono, "Nga pala. Ano ang dapat kong itawag sa iyo?" Bahagyang bumaba ang ulo ng ating bida, at sa kabila ng kaba na kanina pa niya pinipigilan ay marahan niyang sinabi na may bakas ng pag-iingat sa mukha, "Maaari niyo po akong tawaging Soul Hui." At naalala ang babae na sinabi pa niya sa kanyang isip na si Hook Bi, na nagbabantay kay Sima Gui, ay mayroon pang 4 na natitirang buhay. At para sa isang tao na may hawak na 10 buhay, siguradong napakalakas niya, at nakangiting sinabi nito sa kanya na nga pala, "Soul Hui. Anong ginagawa mo rito?
Agad na napababa ng ulo ang ating bida na sumagot ito na nakatanggap po ako ng utos na ayusin ang mga estante ng libro. Muling sinabi nito sa kanya na kaya naman pala nasa kalagitnaan ka ng pag-aayos. Sinilip ng bagong dating ang aklat na mahigpit na hawak ng ating bida, bago nagsalita ng kalmado, napakabuti. Kung ganoon, hayaan mong magtanong ako sa iyo ng isang bagay. Nanatiling nakayuko ang ating bida, ngunit mabilis siyang sumagot ng may paggalang, maaari niyo po akong tanungin tungkol sa kahit ano. Nakababa ang tingin nito na sinabi nito na mayroong isang aklat na itinuturing kong napakahalaga. Biglang namutla ang ating bida nang marinig ang tanong. At sa unang pagkakataon ay hindi agad siya nakasagot, habang tila huminto ang daloy ng kanyang paghinga sa bigat ng mga salitang binitawan ng lalaki. Na nakita mo ba ang isang aklat na tinatawag na Three Primary Excellences Textbook? Nanlaki ang mata ng ating bida habang unti-unting tumutulo ang pawis sa kanyang noo, at sa gitna ng biglang pagbigat ng sitwasyon ay nauutal siyang napabulalas sa isip na ano. Agad siyang natahimik at dahan-daang ibinaba ang tingin sa aklat na mahigpit niyang hawak. Na para bang sa isang iglap ay naging mas mabigat ito kaysa kanina, habang ang kanyang isip ay mabilis na tumatakbo dahil ang hinahanap ng lalaki ay nasa kanyang kamay mismo. Biglang lumitaw ang system sa kanyang paningin, at sa isang iglap ay tila huminto ang buong kapaligiran, ang alikabok sa hangin, ang paggalaw ng lalaki, maging ang katahimikan ng silid-aklatan ay parang na-freeze. Sa harap niya ay lumutang ang malinaw na mensahe na pumili ng isa sa mga opsyon sa ibaba. At kasunod nito ay dalawang pagpipilian na hindi ko pa kailanman nakikita ang aklat na yan. Nakabisado ko na ang sining ng pakikipaglaban na yan. At napakagat siya sa kanyang ngipin habang mariing nakatitig sa mga salita, at sa kanyang isip ay napabulong siya ng may halong inis at pagkapagod, ito na naman. Habang nakatitig siya sa system, mariin niyang kinuyam ang kanyang bibig at tahimik na sinabi sa sarili, sige. Ayusin mo ang sarili mo. Dagdag pa niya sa isip, mabigat at seryoso. Kung may masabi man akong kahit isang maling bagay, mamamatay ako rito mismo. Mahigpit niyang hinawakan ang aklat, halos nanginginig ang kanyang mga daliri habang unti-unting bumibigat ang pakiramdam sa kanyang dibdib, at sa kanyang isipan ay napabulong siya ng may halong inis at panghihinayang, bakit ko pa ba kasi nahanap ang aklat na ito? At habang patuloy na nakalutang ang system sa kanyang paningin, unti-unti siyang pinilit ng sitwasyon na mag-isip ng mas maingat, kaya't sa kanyang isip ay mariin niyang sinabi. Hindi, ang mas importante pa rito, ano ba ang mga pagpipiliang ito? Patuloy na tumutulo ang pawis sa kanyang noo habang unti-unting bumibigat ang kanyang paghinga, at sa gitna ng presyong bumabalot sa kanya ay napapabulong siya sa sarili, hindi ko pwedeng piliin. Ang alinman sa mga pagpipiliang ito. Napangiwi siya habang lalong bumibigat ang sitwasyon, at sa kanyang isipan ay mariin niyang sinabi, wala na masyadong oras na natitira, kailangan kong pumili rito. Pero, wala na akong ibang pagpipilian, kaysa sa pinakamalalang opsyon, at sinabi pa niya na pipiliin ko na ang hindi gaanong malala. At biglang tumunog ang system na sinabi sa kanya na pinili mo ang hindi ko pa kailanman nakikita ang aklat na yan. Magpapatuloy na ang senaryo, at sa isang iglap, mabilis na muling yumandar ang paligid, parang biglang bumalik ang oras na kanina'y nakahinto, at ang katahimikan ng Chonil Library ay napalitan ng biglaang daloy ng galaw at tensyon. At pinagpapawisang nagsalita ang ating bida, pilit na pinapakalma ang sarili habang nakaharap sa lalaki na hindi ko po kailanman nakikita ang aklat na yan. Nakatitig ang lalaki sa kanya ng matagal, tila sinusukat ang bawat reaksyon niya, bago ito dahan-daang nagsalita, Hindi mo ba nakita? Tumigas ang tingin ng ating bida, habang pilit niyang pinapakalma ang sarili kahit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. At bamaling na ang lalaki habang nasa likod ang kamay, saka bahagyang napatingin sa gilid at sinabi na, saan ko kaya yun naiwan? Napasabi naman ang ating bida sa kanyang isipan habang pinipigilan ang hininga na gumana ba. Pero bakit parang may kung anong kakaiba? Ngunit para makasiguro, agad na nagsalita ang ating bida habang pinananatiling kalmado ang kanyang mukha, tutulungan na kitang hanapin yon, dahilan upang mapahinto ang lalaki at mapatingin sa kanya ng tahimik, na para bang may sinusubukang basahin sa kanyang mga mata habang unti-unting nababalot ng pagdududa ang paligid. Napangiti ang lalaki habang nakatitig sa kanya at saka marahang nagsalita, oh, talaga? Tutulungan mo ako? Hindi ko na talaga matandaan kung saan ko yun naiwan. Kaya malaking tulong kung sasamahan mo akong hanapin yon,
Wika nito habang may bahagyang pagtataka ngunit bakas din ng pag-asa sa kanyang mukha. Napangiti naman ng pilit ang ating bida habang dahan-daang tumatango, ngunit sa likod ng kanyang mahinahong anyo ay lihim na nag-uunahan ang kaba at pagdududa sa kanyang isipan. Napahinga siya ng malalim habang bahagyang napakuba ang kanyang katawan, tila ba unti-unting nawawala ang tense yung kanina pa niya pinipigilan, samantalang ang lalaki naman ay muling nagpatuloy sa paglalakad at naghanap. Makikita sa kanyang mukha ang sunod-sunod na malalalim na paghinga habang pilit niyang pinapakalma ang sarili, at sa bawat pagbuga niya ng hangin ay tila unti-unting humuhupa ang kaba na mahigpit na kumapit sa kanyang dibdib. Biglang napapalakpak ang lalaki nang tila may bigla itong naisip. At habang nakatalikod ito ay bigla nitong sinabi sa ating bida, dahilan upang agad siyang mapatingin dito, naalala ko na kung saan ko yun naiwan, sambit ng lalaki sa tonong tila puno ng kasiguruhan, bagay na lalong nagpabilis sa tibok ng puso ng ating bida. At sumagot siya habang bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha, saan po? Tanong niya sa bahagyang nanginginig na tinig, habang lihim na umaasang hindi masisira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Biglang natahimik ang lalaki matapos niyang sabihin yon, habang ang ating bida naman ay nanatiling nakatitig dito, naghihintay ng kasunod na salita. Biglang nagbago ang presyon sa paligid habang dahan-daang lumilingon ang lalaki sa kanya, at sa bawat paggalaw nito ay tila lalong bumibigat ang hanging pumapalibot sa kanilang dalawa. Nang tuluyan nitong humarap, seryoso nitong sinabi, hawak mo kaya, dahilan upang biglang manginig ang kamay ng ating bida sa pagkakahawak sa aklat na ngayoy bahagya ng nababasa ng malamig niyang pawis. At napasabi na lamang siya sa kanyang sarili habang makikita ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha, nahuli ako, sambit niya sa isip, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso at panlalamig ng kanyang buong katawan na tila ba anumang oras ay maaari nang gumuho ang kanyang plano. At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata. Ika-8 kabanata. Sa pagpapatuloy, dahan-daang naglakad ang lalaki palapit sa kanya, at sa bawat hakbang nito ay tila lalong sumisikip ang paligid para sa ating bida. Napalunok naman siya ng laway habang patuloy na tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo at leeg, sa kanya nasabi sa kanyang sarili, saan ba ako nagkamali? Nakakalapit na ito sa kanya habang ang tingin ng ating bida ay nananatiling nakapako rito, puno ng takot at pangamba ang kanyang mga mata. Hindi niya magawang umiwas ng tingin habang pakiramdam niya ay unti-unting nanlalamig ang kanyang buong katawan. At sa loob-loob niya ay mahina niyang nasabi, ano na ang mangyayari sa akin ngayon? Sinabi pa niya sa kanyang sarili habang nakatitig sa papalapit na lalaki, at tila sa kanyang paningin ay parang may nakikitang mabigat na presensya na nakadagan sa paligid, dahilan upang mas lalong bumigat ang kanyang paghinga. Sa ngayon, mukhang imposibleng makatakas mula sa halimaw na ito, dapat ko bang ituloy ang pagsasabi sa kanya na wala akong alam sa sinasabi niya? Panandaliang natahimik ang ating bida habang nakayuko, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at may pag-aalinlangang sinabi, ano kasi? Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, biglang napahagikjak ang lalaki sa kanyang harapan, pilit na pinipigilan ang tawa, dahilan upang lalo siyang maguluhan at mapaisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Ilang sandali pa ang lumipas, at tuluyan ang napalakas ang tawa ng lalaki na tila ba hindi na nito mapigilan ang sariling aliw, habang ang ating bida naman ay nanatiling nakatingin dito na takang-taka. Mas lalong lumalalim ang kanyang pagkalito at hindi maintindihang nararamdaman sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Napapunas ito ng luha sa gilid ng kanyang mga mata dahil sa kakatawa habang pilit pa ring hinahabol ang hininga. Sa kanya marahang sinabi, nagbibiro lang ako, pinagtitripan lang kita. May hindi makapaniwalang ekspresyon naman ang mukha ng ating bida habang nakatitig sa kanya, tila ba hindi pa rin lubos na tumatanggap ang kanyang isipan sa narinig, at unti-unting humahalo ang inis, gulat, at ginhawa sa kanyang mga mata na kanina'y puno ng takot. At tumatawa pa nitong sinabi sa kanya na nabanggit mo na bago ka lang dito, di ba? Tahimik lang na nakatingin sa kanya ang ating bida habang muling sinabi sa kilala ako bilang Builgi. Dagdag pa nito habang bahagyang napatigilid ang ulo. Saka mahinahong sinabi, ikinalulugod kitang makilala, habang ang kanyang tingin ay nananatiling diretso at mababakas ang kakaibang sigla sa kabila ng naunang halakhak. Muling bumaling ang lalaki at nagsimulang maglakad papalayo, ngunit sandali pa itong lumingon sa kanya habang mahinahong sinabi, kung ganoon,
titingin na muna ako ng mga aklat ngayon. May naguguluhang mukha ang ating bida habang sa kanyang isipan ay muli niyang nasabi, sobra ang pagtawa niya kaya parang peke na. Hindi ko mabasa kung tapat ba siya o hindi. Dagdag pa niya habang nakatingin sa lalaking abala na, sa harap ng mga aklat at tila may hinahanap o binabasa, na sinabi na sino ba talaga siya. Habang mas lalong lumalalim ang kanyang pagdududa at pagkalito. At sa gitna ng katahimikang sumunod, mapapansin sa gilid ng istante ang dalawang daga na abalang-abala sa pagkagat ng kung anong nakalapag doon. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Builgi habang tahimik na nagtitingin ng mga aklat ng mag-isa. At sinabi sa kanya ni Builgi na kaya naman, napunta ka pala rito, dahil sa rekomendasyon ng Panginoon ng kataas-taasang hukuman. At yumuko ang ating bida na sinabi niya kay Builgi na habang nakatingin ang ating bida kay Builgi, marahan niyang sinabi na oo. Ganoon nga ang nangyari kaya ako napunta rito. Muling sumagot si Builgi, habang nakatingin pa rin sa mga aklat at tila may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig, hindi ko inaasahan yun, alam mo, ang matandang hakluban na. Iyon ay hindi tipong hihingi ng pabor kahit kanino. Napatungo ang ating bida at napatingin sa ibaba, habang unti-unting gumugulo ang kanyang isipan sa mga salitang kanyang narinig na matandang hakluban ba ang sabi niya. Ngumiti siya ng bahagya at napatawa ng mahina, saka mahinahong sinabi, hindi naman, mabuti ang pakikitungo niya sa akin. Habang abala pa rin sa pagbabasa si Builgi, biglang mahinahong nagsalita, oh, talaga. Ganoon ba kabuti ang pakikitungo niya na pati ang iyong kanang braso, na napakahalaga sa isang mandirigma ng Miriam ay ginawa niyang walang silbi? Napakunot ang noo at bahagyang nanigas ang ating bida sa kanyang kinatatayuan. Habang unti-unting lumalaki ang kanyang mga mata sa gulat sa kanyang narinig. Dahan-daang ibinaling ng ating bida ang kanyang tingin kay Builgi at sinabi na kilala ba niya ako. At muling sinabi sa kanya na pasensya na. Hindi ko naman intensyong mag-background check sa iyo, sadyang naging interesado lang ako kung sino ang bagong aga-sulat. Dagdag pa niya habang binuksan ang pahina na aklat na hawak niya na sinabi pa na mabuti na lang at hindi ang leeg mo ang napinsala. Kung sa bagay, mas mabuti ng gamulong sa dumi sa mundo ng mga buhay kaysa naman mapunta sa kabilang buhay. Gayunpaman, dapat mo nang isuko ang pagsubok na mag-aral ng anumang bagong martial arts dito sa akademya. Napasabi naman sa kanyang isip ang ating bida na ang lalaking ito, talagang sinusubok niya ang pasensya ko. Sino ka ba talaga? Para tawagin niyang matandang hakluban si Sima Gui, siguradong isa siyang makapangyarihang tao. Muling sinabi sa kanya ni Builgi na hindi mo naaalala, di ba? Nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig at napatanong na may inis sa mukha ang ating bida habang sinasabi pa sa kanya ni Builgi na ano ang? Bigla namang pinutol siya sa pagsasalita ni Builgi at sinabi na ibig kong sabihin, sino ba sa mga kabataang tulad natin ang may lakas ng loob na tawaging matandang hakluban ang Panginoon ng kataas-taasang hukuman? Lalong nanlaki ang mga mata ng ating bida sa kanyang narinig, habang unti-unting bumabalot ang malamig na kilabot sa kanyang dibdib, at sa kanyang isipan ay mariin niyang nasabi, gumagawa ba siya ng paraan para mabasa ang isip ko? At nakayukong sinabi niya na hindi. Sino ako para mag-isip ng ganoon? Habang ibinabalik ni Builgi ang aklat, sinabi sa kanya nito na ayos lang yun, dahil normal lang naman na mag-isip ng ganoon. Kaya naman, sabihin mo sa akin. Panandaliang natahimik sila habang makikita ang anino nila na bahagyang nakayuko ang ating bida. At matalim na tinitigan siya nito habang sinasabi na ang white fluorescent martial arts. Gaano nakalalim ang masteryo mo rito? Agad naman na napalaki ang mata na may pagtataka sa mukha ang ating bida. At napasabi siya sa isip na ano ba talaga ang pakay ng tarantadong ito. Sinusubukan ba niya ako kanina pa? At pagkatapos ay sinabi niya na hindi ko alam ang sinasabi mo. Naglakad ito at sinabi sa kanya ng sandaling nag-cruise ang kanilang katawan na ganoon ba? Bahagyang napatingin siya na pinagpapawisan at sinabi na oo. Hindi ko na magamit ang kanang braso ko. Dagdag pa niya habang hinawakan siya sa balikat nito na sa ganitong inutil na katawan, paano ko pa magagawang sumubok na magpakadalubhasa sa anumang uri ng martial arts? Tumawa naman si Builgi. At inilapit ang mukha niya sa kanyang tainga at sinabi na naiintindihan ko. Gayunpaman, hindi mo naman kailangang maging masyadong seryoso. At sinabi pa nito sa kanya habang may kakaibang mukha na pero, sakaling mapatunayan na ang mga sinasabi mo ay kasinungalingan.
Lalabas na niloko mo ako. Makikita ang pagtulo ng pawis sa mukha ng ating bida habang sinasabi nito sa kanya na ngayon naman, ipagpatuloy mo ang iyong pagsisikap. Na makikita ang malakas na pagpatak sa sahig ng kanyang pawis. At ilang sandali pa ay makikita na naglakad na ito papalayo. Tahimik lang naman na pinagmamasada niya ito. At nang makita niya ang papaalis na imahe nito, agad na napahinga siya ng malalim. At sinabi niya sa kanyang sarili na akala ko sisabog na ang puso ko sa kaba. Biglang napatigil siya at napatingin kay Builgi na sinabi niya sa isip na bakit hindi pa siya umaalis? Bigla naman na napatingin siya sa gilid ng biglang lumitaw ang system na pinagtatakahan niya. Biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang isang malamig at mekanikal na mensahe, pumili ng isa sa mga opsyon sa ibaba. Na una, ikaw ba marahil ang ikaapat na disipulo ng Heavenly Demon? Ang Earth Demon. Ikalawa, sa totoo lang, nagpakadalubhasa nga ako sa white fluorescent martial arts mula sa aklat na hinahanap mo. At ikatlo, mukhang hindi naman nalalayo ang sitwasyon mo sa sitwasyon ko, di ba? Lalong nanlaki ang mga mata ng ating bida habang nakatitig sa biglaang lumitaw na mensahe sa kanyang paningin, at sa gitna ng kanyang pagkabigla ay hindi niya napigil ang mas ambat sa kanyang isipan, ano ito? Disciple of the Heavenly Demon? Dagdag pa niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa system na ang ikaapat na disipulo ng Heavenly Demon. Narinig ko lang siya sa mga sabi-sabi. Habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha sinabi pa niya sa isip na pang-30 sa loob ng Demon Academy, ang taong nasa tuktok ng martial arts. Ang taong ito sa harapan ko. Isa siyang halimaw. Tumingin siya dito na bakas pa rin ang gulat sa kanyang mukha, habang hindi pa rin niya lubos na maunawaan ang nangyayari. At pagkatapos ay dahan-daang ibinaling muli ang kanyang tingin sa system, nananatiling tahimik habang pilit inaabsorb ang mga hindi maipaliwanag na mensaheng lumulutang sa kanyang harapan. Dagdag pa niya sa isip habang makikita ang nakasulat sa system na hindi ko maaaring piliin ang ikalawang opsyon. Kung sasabihin ko sa kanya na nagpakadalubhasa ako sa white fluorescent martial arts, baka sabihin niyang niloko ko siya. Dagdag pa niya na ang ikatlong opsyon. Hindi ko na kailangang pag-isipan pa. Ito ay isang bagay na hinding-hindi ko dapat sabihin sa kanya. Hindi na kailangang mag-atubili pa. At ilang sandali pa ay sinabi ng system sa kanya na pinili mo ang ikaw ba marahil ang ikaapat na disipulo ng Heavenly Demon, ang Earth Demon. Napasabi pa siya sa kanyang isip na wala na akong ibang mapagpipilian. At muling sinabi sa kanya ng system na magpapatuloy na ang senaryo. At muling gumalaw ang paligid na lumingon sa kanya si Builgi na hindi masama. Napasabi naman ng ating bida sa isip na anong ibig niyang sabihin. Sinabi pa sa kanya ni Builgi na hindi ko alam kung paano mo nalaman. Pero walang masyadong mababago rito. Sinabi pa nito sa kanya na sa huli, isa lang akong tao na naitulak palayo sa gitna ng labanan para sa kapangyarihan. Agad siyang lumuhad habang sinasabi ng malakas na patawarin nawa ninyo ang aking kalapastanganan. Nang ahas akong magpakita ng kawalan ng galang sa inyo. At pagkatapos, sinabi niya sa kanyang isip na nagawa ko. Salamat sa Diyos at tama ang pinili ko. Tahimik lang na nakatingin ito sa kanya. Habang patuloy na sinasabi sa isip ng ating bida na gayunpaman. Kung sakaling nasa sitwasyon ng Earth Demon na hindi siya dapat mabuko, yun na sana ang pinakamalalang posibleng mangyari. Dagdag pa niya ito habang nakatingin siya dito na pinagpapawisan. Bumaling ito at sinabi sa kanya na ano naman. Wala na sa akin yun. Ipagpatuloy mo na ang ginagawa mo. Agad siyang napapikit habang napahinga ng malalim. At tahimik na pinagmamasdam siya ng ating bida habang papalayo. Nagtaka naman siya nang biglang tumigil ito sa paglalakad. Nagulat naman siya na napasabi na bakit ba? Bakit ba ito paulit-ulit na lumalabas? Nakapili na ako kanina, pero ngayon kailangan ko na namang pumili ulit. Napangiwi ng mukha ang ating bida habang nangangalit ang mga ngipin. At napasabi pa siya habang patuloy na lumalabas ang system na buwisit. Na ang nakalagay dito na pinili mo nga sa totoo lang, nagpakadalubhasa ako sa white fluorescent martial arts mula sa aklat na hinahanap mo. Magpapatuloy na ang senaryo, at ilang sandali pa ay muling gumalaw ang paligid na sinabi niya na sa totoo lang, nagpakadalubhasa ako sa white fluorescent martial arts mula sa aklat na hinahanap mo. Panandali ang natahimik ito at sinabi na ganoon ba? Bahagyang lumingon ito sa kanya at sinabi pa na kung ganoon, ibig sabihin ay niloko mo ako. At naalala ang sinabi nito sa kanya kanina na may malokong mukha na mayayari siya sa kanya kung niloloko siya ng ating bida.
Humakbang ito ng mabigat pabalik habang saka malamig na sinabi, "Ikaw ba, ay naghahanap ng kamatayan?" At sa isang iglap ay tila naglaho ito sa kanyang kinatatayuan, kasabay ng mabilis na paghugot sa espada na nagdulot ng matalim na tunog sa paligid. Makikita naman sa mukha ng ating bida ang matinding pagkataranta habang biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Muling sinabi sa kanya ng system na pumili ng isa sa mga pagpipilian sa ibaba. At sa baba ay mukhang hindi naman nalalayo ang sitwasyon mo sa sitwasyon ko, di ba? Sa mismong sandaling muling lumitaw ang system sa kanyang paningin. Mapapansin na tila muling tumigil ang buong paligid, na parabang pati ang hangin at oras ay biglang napako sa iisang sandali. Sa gitna ng katahimikang yun ay makikita ang espada na halos ilang pulgada na lamang ang layo mula sa kanyang katawan, nakahinto sa ere habang ang malamig nitong talim ay tila nagdadala ng banta ng kamatayan sa mismong harapan ng ating bida. At sa gitna ng nakatigil na sandali ay makikita ang system sa kanyang harapan, malamig at walang emosyon ang anyo nito. Habang sa pinakailalim ay makikita ang isang malaking bilang na 500. Ilang segundo pa ang lumipas ay bigla itong nagsimulang magbilang pababa ng paisa-isa, dahilan upang lalong bumigat ang kaba sa dibdib ng ating bida habang hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag tuluyan itong umabot sa wala. At diti na nagtatapos ang 8 kabanata.